Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, I'm Pro Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin na iyong January 11 to 17, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Pisces. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari. Tingnan natin yung iPad. Mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Nasa inyo pa rin ito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay na you need to be aware, change of decision, or mga mag-guide kayo. No? Pero kung gusto nyo na positive reading lang ang gusto nyo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin ano. Okay. Okay, dito sa sitwasyon mo, yung mga bagay ka na naiisip, no? Ako na nakikita sa'yo dito. Pero nahandot ka sa point na mas more ka nag-focus si time sa sarili mo. Pwede rin na iba sa inyo is mahilig kayo mag-meditate or maybe you're taking your exercise, doing yoga, or may mga bagay na mas more kayo nag-focus sa yourself na parang healing situation na dun ka sa point na yun. No, mas you feel relaxed when it comes to your own energy sa iba sa inyo, no? And then also, may mga bagay ka na parang nagtitimpi o nagtitiis ka sa mga bagay-bagay dito sa iyo. Minsan, may mga bagay kasi na yan, nagkakaroon ng pagbabago, pero sa iba sa inyo, parang hindi mo pa siya ma-accept this time. Ang nakikita ko sa iyo dito, medyo nahandoon ka sa point na maaaring naguguluhan ka or nahandoon sa point na sa iba sa inyo is you're thinking about something to transform or may mga bagay na nagkakaroon ka na pagsa-self-evaluation, pwedeng ganun, or nahandoon sa sitwasyon na change of decision sa iba. Ito. Or may mga bagay ka na gusto mong i-let go or maisaayos pero hindi mo alam paano. Or ma-alignment pero hindi mo alam o naguguluhan ka or paano. Pwedeng ganun ano. Maaari may mga wino-worryin ka rin sa iba sa inyo. You feel stress, anxiety, or depressed. Or pwede rin may mga mind drain kayo or insomnia. Or pwede rin nakaunti lang din minsan ang tulog mo or pagising-gising ka sa gabi. Yun ang nakikita ko sa dito. May end of a cycle situation happen into your life. Nandito yung sitwasyon na magkakaroon din ng transformation. Tulad na sabi ko, may mga unexpected change happen in some aspect of your life. And then also may paglipat. Hindi ko alam in what way yung paglipat. Lilipat ka ba ng place? Lilipat ka ba ng trabaho? Lilipat ka ba ng bahay? O may ililipat ka? Pwede ganun. O may maglilipat. Or may aalis. Pwede ganun, no? Sa iba sa inyo. Sa nakikita ko sa dito. Yun. And then also, may mga tao or may tao na parang hindi ko alam kung nagkakagulo sila or nag-aaway-away sila o hindi sila nagkakasundo-sundo. Pwedeng ito is 4 or 5 tong tao na to, no? Ganun. Meron din mga pinag-uusapan o may mga isa sa ayos na mga bagay related to a territorial. Or nahandun talaga yung mga disagreement, battle, competition, or you need to be aware din, ano? You need to be aware din sa mga nasa paligid mo sa nakita ko dito. Or nahandun talaga yung pagiging awareness mo. May mga tao na, syempre, hindi kasi lahat mapiplease mo yung tao, diba? Syempre, may mga ayaw talaga. May mga gusto ka rin naman sa nakikita ko dito. Something need to heal. Ang nakikita ko sa ibang aspeto ng buhay mo. And ang sinasabi rin dito is you need to trust to your intuition. Andun ka sa point na maaring nagkakaroon ng dissatisfaction in some aspect of your life or nagkaroon ng mga dissatisfaction na need to heal, no? Or na you're feeling stuck sa iba sa inyo, you're feeling bored or may mga on and off action ka,
maaring ginagawa or ina-action na gagawin, hindi gagawin, hindi gagawin. Pwedeng ganon sa iba sa inyo. Or meron ka mga hinihintay o naghihintay kayo ng sign, no? Sa iba sa inyo. May kumaga may naiisip ka pero baka naghihintay ka lang din ng sign. Yun na nakikita ko dito. May aalis, may magle-let go. Tingnan natin. Ito may anak ko basa, oh. Naligo siya. Naligo siya sa baba. Anak, baba ka sa balikat ni mami yan. Meron tayong Capricorn, Cancer, Pisces, Leo, and Cancer. 4, 13, 14, 31. Ang galing mo, pinagbaliktad lang to. And 19. Okay. Okay, may enemies ka nga, no? Sa iba sa inyo. Iba sa inyo is my enemies. May bagong may buntes. Or there's a new member of the family. Either pet man yan, or kamag-anak man yan, or may buntes, may mabubuntes, or may mga anak. Pet man yan, or ikaw, or someone. A part of the family. Pwede yan, or kakilala. And then also, kaso yung iba dito may pagsisikreto. Hoping hindi nagsisikreto kasi baka may delikado, diba? Huwag nyo nalang isikreto. And then also, sa iba sa inyo is may mga kasiyahan. Ako na nakikita sa iba sa inyo. There's a luck, there's a growth, or may achievement. Kung ano ma-achievement yan, congrats. And meron daw, higit pa sa hinihiling mo ay darating. Yan na nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba dito, this is a positivity or extension in some aspect of your life. Merong mga magbubukas or there's a victory and success happening to your life. Ganun. Also, someone's hiding. Hindi ko alam boy, ikaw ba to or may tao na parang may sikreto or may tinatago siya sa'yo. Parang ganun. Ako nakikita dito. Yung ba sa inyo, nandun kayo sa point na mas komportable kayo when it comes to your home or your house, or pwede rin naman na mas peaceful ka doon, or ang trabaho mo talaga is sa bahay. Baka nandun ka sa bahay, or maybe you are bahay lang talaga, ganyan, or nasa bahay ka lang, na need to relax, pwedeng ganun, no? Kumbaga, there's a rainbow after the rain. Mag-ingat ka rin sa mga tao na makikilala mo, or mga bagong tao na makikilala mo yan, or mga luma man yan, o bago, basta dito, iba dito is isa bago. No, maybe this is a player, or andun yung baka malinglang ka, may pangliling lang, mangliling lang, o liling langin ka, or mandaraya. Ako nakikita dito. And then also, may hindi pwede pagkatiwalaan, tulad ng sabi ko kanina dito, may tao na kasuspe-suspect may nagmamadjag yan. And then also, is there's a happiness, may mga katotohanan na pwedeng lumabas. Ano kaya yun? Or pwede rin na may malalaman kang katotohanan. Pwedeng ganon. Or maybe may gusto kang malamang katotohanan. Ganyan. Iba dito may sinasabing by the summer. Hindi ko alam in what way. Ano yung summer na yun? Or maybe by the summer something happen. Ako nakikita na mga delay situation, pwedeng ganun. Kung ano man yan, by the summer. And then also is, may mga documents and papers ako na nakita. Hindi ko alam in what way siya. Pwede siya sa mga, ano tawag dito, government situation, o kaya sa mga official building, territorial, bahay, kung ano man yan, papers and documents na nandito sa sitwasyon na to, no? Yan. May paghihiwalay, or you feeling lonely, or may tao na matigas ang ulo. Or maybe yung paghihiwalay na yon, maybe ikaw inihiwalay mo minsan yung sarili mo sa ibang tao, or may tao na inihiwalay niya yung sarili niya sa'yo, pwedeng ganun. Vice versa. Diba dito may related ang authority? Anak. Anak, baby, baba. Energy. Energy ni Pisces. Okay. Okay.
Okay, energy mo. Energy mo this week, ang nakikita ko kasi sa'yo dito is, nandito ka sa, uy, may ano ka, Wheel of Fortune. Nandito ka sa sitwasyon mo na parang, either you're waiting for something, maybe you're waiting for the answer, revelation, katotohanan, enlightenment, or nandun ka sa sitwasyon mo na nahang ka talaga. Or kinakailangan mo talaga siguro na take good care when it comes to yourself. Ganyan. Medyo yung iba sa inyo may pagka-sensitive this time. Hindi ko alam why, pero may pagka-sensitive yung, yung energy mo this time. Nandun ka sa point na mas more ka be very careful when it comes to yourself. Focus ka sa sarili mo, inaalagaan, pinapahalagahan mo ngayon yung sarili mo sa nakikita ko sa iyo dito. Magkakaroon ka na koneksyon sa isang taong mother figure. Ang nakikita ko sa iyo dito, pwedeng itong tao na to is very caring and loving pagdating sa iyo, or magkakaroon kayo ng pag-uusap, or basta magko-connect siya sa iyo sa nakikita ko sa ito. Magkakaroon kayo ng connection. Yan, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, and Capricorn. Kung sino man yan. Yun na nakikita ko sa inyo. May tatahakin ka daw na bagong direksyon sa buhay mo. Parating. May konting emotional lang dito, no? Sa iba sa inyo. You're feeling emotion or very sensitive talaga this time yung ano mo. Or may pagka-sensitibo ka lang talaga. Ano parating kay Pisces? Mother figure, minsan baliktad to no? Minsan, halimbawa, ikaw yung mother figure, tapos may kakausapin kang mas bata sa'yo. Diba? Pwedeng ganon, vice versa. Or iba dito is a mother figure. Parating. Ano ba to? Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, mag-ingat ka na lang sa nakikita ko dito. Hindi ko alam kung ikaw or someone into your life, pero may sinasabing bandang tiyan or gitnang katawan. Ganyan. Hindi ko alam kung sasakit ba siya or may problema or may issue. Parang ganun ang nakikita ko ito, or kung ano man yan, may sinasabing gano'n. Also, parating sa'yo, ang nakikita ko rito, may mga unexpected situation happen into your life. Ganyan, maaring halimbawa, may mga unexpected information, unexpected message, information, or communication man yan, no? Ako nakikita na parating sa'yo. Ate, ano yun, te? Or maybe you're waiting for communication. Or maybe hinihintay ka na sana kausapin ka, sana ganito, sana ganyan. Pwedeng ganon, no? May related siya sa parang may painful situation, ganun. Or maybe there's a problem. Or pwedeng may kukonek sa yung tao na may problema siya. Pwedeng gano'n. Or may mga pinagdadaanan siya na depression, lungkot. Pwedeng gano'n. Or maybe ikaw yun, no? Na kukonek sa kanya. Pwedeng vice versa. Yan, may mga unexpected a flow of emotion happen ang nakikita ko sa dito. Pwedeng magkakaroon ka ng disappointment sa isang tao, sa buhay mo, pwedeng sa magulang mo, pwedeng sa tao na mas may edad sa'yo, pwedeng gano'n, or pwedeng halimbawa sa kasama mo sa trabaho, ganyan, sa iba sa inyo, or may mga conflict man yan, maliit o malaki man yan, may mga hindi pagkakaintindihan siguro, or pwede rin na when it comes to yourself, na doon ka sa point na hindi mo alam yung kung saan ka patungo, sa kaliwa, sa kanan, o didiretso. Maybe you're searching for a new, or you look for a new direction, pwedeng ganon, no? Or nalilito ka, pwedeng ganon sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na iniisip mo na nagkakaroon ka ng doubt when it comes to yourself, or nagkakaroon ka ng doubt sa tinatahak mo this time, o sa tao o mga tao na nakakausap mo, pwedeng ganon, no? You don't know how to proceed, if you take it action or not, or if you're deciding to stay or you want to go.
Ganyan. Iba sa inyo, maybe nandun ka sa point na may mga bagay ka pa na dinidiscover or kaya may mga bagay na iniis mo na you want to prefer muna o kaya is nagkakaroon ng expansion in some aspect of your life. Medyo may pagkonting, pwede din kasi ito is restlessness or medyo hindi ka mapakali or medyo busy or pagod ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pwede rin ang parating sa inyo is may mga new project situation ako nakikita sa iba, no? Yan. May mga new challenge or project or activity or may mga excitement situation sa iba sa inyo, hindi naman totally lahat. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga makakausap ka o makakasalamuha ka na makakaramdam ka ng painful or disappointment, pwedeng ganun. There's a loss ako nakikita, hindi ko alam in what way, may namatay ba, may taong nag-abandon na ba, inabandonahan mo siya, inabandonahan ka niya, parang ganun, sa iba sa inyo. No, ingat ka sa mga nakakausap mo kasi tulad ng nga ng sabi ko, umpisa pa lang, may mga pagbabackstab, ganyan. Ingat ka rin sa bandang likod mo, sa nakita ko dito, maaari may mga pananakit ng likod, or someone into your life. Anak, ba't kinakagat si mami? Mga baluga. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Pwedeng nananakit yung batok mo, likod mo, balakang mo, ganyan. O kaya pag natutulog ka, masakit, pwedeng ganun. Dapat iwasan. Pisces. Anak, parang may ano sa ano ni mami Pupo Dapat iwasan. Ba't to, anak? Kulit ang mga anak ko. Lahat nagkabaksakan na. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung mga tao na mataas yung pride or maybe this is you. So, no? Vice versahin natin. Yan, iwasan mo lang sila. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng disiplina when it comes sa sarili mo. Sa pera mo, sa iniinom mo, sa kanakain mo, yun din na nakita ko dito. Iwasan mo makapag-kompetensya. Don't compete yourself sa mga tao na ayaw naman din magpatalo. No? Wasting time. Tsaka, sayang yung laway mo. Diba? Tsaka yung mga bullying person, umiwas ka dyan. Kung ikaw naman ang bullying, iwasan mo rin yan. Diba? Iwasan mo na mahata ka na nakaraan. No, iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo o pagsisihan yung mga bagay na nangyari na ganyan. Iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob o yung mga frustration, yung hindi ka maghigpit, sinasabi rin dito, yung lungkot, iwasan mo yon o kung may mga tao o bagay o sitwasyon na feeling mo it's not compatible para sa'yo o hindi not fitting sa'yo, siguro iwasan mo na lang din yun, ano? Yan. And yung mga tao na is not very supportive sa'yo or for a while, mag-focus ka na lang muna din sa sarili mo. No? You need to compete yourself to reverse, to growth more. Ang nakikita ko dito, yun ang pinaka-the best na kailangan mong gawin din sa sarili mo, no? And also is, wag mong iisipin na feeling mo hindi ka naiintindihan ng nasa paligid mo, ng tao, ng kung sino man yan. Hindi kasi. Siguro lang may napapanahon kasi yung mga bagay-bagay o sitwasyon, no, sa nakikita ko sa iyo dito. Another message, nandito ka na sa sitwasyon mo na you're starting fresh to your life, you're finding peace. Ang nakikita ko rin sa iyo dito, you are looking forward to a growth when it comes to yourself. Sa nakikita ko dito, may mga achievement ako na nakikita na parating sa iyo and kakaroon din ng mga getting together. You will enjoy the fruit of your labor and success this time, siguro mangyari to within the 3 to 4 days, weeks, or months man yan. Sa nakikita ko dito, mga celebration din, getting together, family unity, reunion, close relationship, or may mga surprise parties event man yan. Iba dito, community ito no? Sa iba dito kasi may mga tao ako nakikita. And then, yung iba is may pauwi or pag-uwi. Pauwi, parang Pero galing probinsya, galing ibang bansa, galing kalapit baryo, or ikaw ito, pwedeng ganun,
Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga success, prosperity, stability. Ako na magkakaroon ka ng growth. May mga may mga exploration ka na gagawin this time, sa iba siya. Yung mga another message at may mga instant opportunities. Ay tataha ka daw ng bagong path sa buhay mo. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love ni Pisces. Huwag nyo ipilit kung hindi sa inyo to, no? Baka next time makuha ko yung inyong energy. Pisces in love. Okay. The Sun. Okay, when it comes 4 and 4. Kung ikaw is single, actually meron naman tao na nagkakaroon kayo ng pag-uusap nitong tao na to, or pwedeng ito is bigla na lang ditong darating, or pwedeng iba sa inyo is maaaring nag-uusap na kayo nito, pwedeng kasamahan mo siya sa trabaho, or talagang kilala mo na talaga siya. Yun na nakikita ko dito. Ang nakikita ko lang dito, medyo hindi ko nakikita yung pagpo-force when it comes in this relationship, yun ang nakikita ko. Parang nandun pa lang kayo sa point na parang usap-usap lang. Or dadating kayo sa point na usap-usap lang. Ate, may mangyayari bang Ay, ganun. Teka lang. Parang wala naman. Kasi isa sa inyo is more on focusing sa kanya mga opportunities. Sa mga single dyan, you are more on focusing to yourself, to your opportunities, to your stability in life. No, may mga bagay kasi na dumarating sa iyo this time. Kaya parang wala pa sa utak ng mga single na iba dyan na gusto nila ng love life. Parang lang, parang partnership lang, usap-usap lang, nandun pa lang sa point na yun, sa iba sa inyo. Kung may darating, yes, may darating. Pero hindi ko pa nakikita na i-force to no? Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, naging hot and cold kasi yung relasyon na ito. Sa nakikita ko dito, no? They try to heal this relationship. Yun nga lang, isa sa inyo is parang they feel something missing in this relationship. Kaya ang nakita ko parang naghanap siya or may hinanap siya na wala sa iyo. Maaring nakita niya ito sa iba. No? Hindi lang naman kasi ikaw din na kinakausap nito, no, Pisces, or vice versa tayo, ha? Marami siyang kinakausap. Hindi lang ikaw nag-iisa, hindi lang dalawa, tatlo, ganun ang nakikita ko dito. No? Kaya nagkaroon din ng pag-aaway o hindi pagkakaunawaan when it comes dito sa relationship na to, talagang totally nag-end. Actually, nagkaroon pa nga ng pagsasaayos no? Kaya lang yung isa talaga, mas mahal niya lang talaga yung sarili niya or yung mga kagustuhan niya sa buhay, sa nakita ko. Pero dumating pa rin yung time na nagkahiwalay na. No, nagkaroon na ng pag-let go. At isa kasi sa inyo is nahandon sa point na nagkaroon ng awakening. Isa sa inyo, nahandun na, they enjoying life sa sarili niya. Yun na nakikita ko dito. Sayang din, Pero siya nga na tayo dito, no? Sa nakita ko dito. Pero isa sa inyo is still holding itong relationship ito. Hindi pala. Kasi yung isa dito is naging makasarili at sakim. No, naging siya, mahina siya when it come to tukso. Alam mo yun? Mahina siya pagdating doon. Basta sarili niya lang din yung iniisip kasi nung isa sa inyo. Kung kayo naman, o pwedeng may iba sa inyo, may nalaman ka na talaga sa kanya. Kaya nag-totally doon sa point na nagkahiwalay talaga. May nagkaroon na kasi ng pagkakating. Okay, kung kayo naman is in relationship. Pagdating sa relationship kasi, there's a happiness. No? There's a happiness situation ako na nakikita sa inyo. Okay naman, komportable naman pag nag-uusap kayo, masaya, no? You feel peace in this connection. So nakita ko dito, ate, mahal niya ba ako? Hindi ko pa kasi nakikita yung love. No? Kung makabago kayo or sa bago muna, kung bago kayo nito or ilang months na kayo, 4 months, 4 years, or kung ilan man yan sa inyo, no? Kung ilan man yan, 3 months man yan, 3 years man yan, or bago lang talaga. Nandun pa lang kayo sa
feeling comfortable to each other, no? Na doon yung, siguro may mga pinagdaanan, isa sa inyo may mga pinagdaanan na isang sitwasyon na need to heal pa for a while sa nakikita ko dito. Kasi isa sa inyo medyo may pag-iwas medyo may hinahanap pa na hindi niya makita, pwedeng hindi niya makita sa'yo or ikaw hindi mo makita sa kanya. Vice versahin natin na yun ang nakikita ko dito. But, kung matagal na kayo nito, ganun din ang masasabi ko eh. Isa sa inyo napakahaba ng pasensya. Siguro kahit alam niya na may kinakausap na ibang tao yung karelasyon nyo, you still patient, no? Pinipilit mo pa rin na maging maayos yung relationship kahit na alam mo yung katotohanan. Yun ang nakikita ko dito. You're stuck and you're feeling trapped in this connection. Yun ang nakikita ko dito. Pero nasa inyo kasi ito eh, no? Kasi binibigyan ka naman daw ng sign. And you need to choose your direction. If you want lang naman, di ba? Kung kayo naman is mga medyo hindi pa gano-kano, hindi ko pa nakikita kasi yung love. Pero dito sa matatagal na, ang nakikita ko dito, may hinahanap siya na wala, hindi niya nakikita sa'yo. Or maybe this is you. Ate, may third party? Yes, meron. May iba sa kasi siya kausap. Hindi lang ikaw. Tingnan natin money ni Pisces. Sana hindi nyo energy to. No? Tsaka alam, kapag karelasyon nyo naman yan, mararamdaman mo naman yan. Tumingin kayo sa mga red flag kasi may red flag na sinasabi si card eh. Siguro, hindi ka lang, kung siguro alam mo lang din yung red flag, patay mali siya ka lang. O kaya naman, iba sa inyo, nakakita kayo ng red flag pero masaya ka kasi. Kaya, gano'n, nasisilaw ka sa kasiyahan. Pwedeng gano'n. Pero with comes sa emotion, hindi ko pa nakikita yung emotions ng iba. Wala. Kasi may hinahanap yung isa eh. Or ikaw or siya. Money ni Pisces. Ano po? Ay, ano ba yun? Okay, when it comes sa money mo, you try to make it balance when it comes sa money mo this time. Magkakaroon ng mga pagbabago naman kahit papaano. But, pagdating sa pera mo kasi, hoping hindi lahat kayo sa nakikita ko dito, no? May konti lang naman na bad news na pwede maghanap o mangyari pagdating na connected ang pera. Hindi ko alam in what way, kung bakit may bad news, gano'n. Pwedeng marami kayong gagastusin or pwede rin naman na naging unhealthy lifestyle na meron kayo, pwedeng gano'n. O kaya naman nagiging irresponsable or pwede rin naman na meron ka talagang pinagbibigyan ng pera, pwedeng gano'n. O may konti na disorganize ka. Yun ang nakikita ko dito. Yun, pwede rin na iba sa inyo is nagkakaroon ka ng mga pagpapaliban. Halimbawa, nagkaroon ka ng ipon. Ay, kukuhanin ko muna to, tapos next time na lang sa sahod ko, babayaran ko na lang uli. Pwedeng ganon. Diba? Sala sa init, sala sa lamig. Pero, nakikita ko naman na pagtitimpi minsan pagdating sa pera mo. Yun nga lang siguro, may mga time talaga na kapag may ginusto ka talaga, siguro na ilalabas mo. Diba? Or talagang kailangang may mga pagkagastusan, gano'n. Hoping, hindi lahat, no? There's a lack of progress kasi ako na nakikita dito kahit na pinipilit mo na timpi or tiis. Gano'n. Hindi ko naman sinasabi na walang-wala kayo. Kasi, mabagal lang yung processing. Baka nga kasi dumaan yung 2025, di ba? Baka talagang nahandun ka sa point na ang dami mong pinagkagastusan. Temperance and temperance, Pero nakikita ko naman sa'yo na siguro by the half of the year sa nakikita ko sa'yo dito, half of the year or before half of the year, may successful na achievement pagdating sa pera mo na magaganap. O after 6 months, pwedeng ganon. Or before ending of the 2026, ganyan.
Yun. Pwedeng 6 weeks yan. 6 days, 6 weeks, 6 months. Yan. May mga achievement. Or by the hop. Advice. Pisces. Lumalabas talaga siya. Oh. Ganun. Universe. Ingat ka na lang, dito sa sitwasyon mo. Ay, magkakaroon ng union. Magkakaroon ng union sa ibang aspeto ng buhay mo. Sa nakikita ko sa'yo dito, may taong may sikreto o nagsisikreto or masikreto. Sa nakita ko, may mga unexpected talaga, Sa nakita ko dito. Union, also dito is yan, magkakaroon ng mga, may mga opportunity parating sa'yo. Ay, may magtatapos sa'yo talaga. May buntis? Or mabubuntis? Or manganganak? Or maybe, kung may mga buntis, mag-ingat kayo, ha? Alaga mo may animals or someone nakakilala mo, kaya mag-ingat lang. Kasi may death card siya, no? Kapag sumakit ang tiyan, magpa-check up kayo. Yun, nakikita ko dito. Iwasan niyo yung stress. So, nakita ko dito. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo dito is may painful no? Ako nakikita sa'yo. Painful situation. May mga papers and documents ako na nakikita na parang aayusin mo or maybe you're waiting dito sa sitwasyon na to. So, nakikita ko dito, papers and documents. Kasi may mga i-work it out ka daw dito sa nakikita ko dito. May mga travel din. Mag-ingat ka na lang, Mamaya ako na ibibigay yung advice mo. Baka maguluhan na naman kahit malito kayo. Dito sa sitwasyon mo, sa nakita ko, there's a doubt or may mga doubt ka. Pwedeng may doubt ka sa kapamilya mo, may doubt ka sa kapatid mo, sa magulang mo, sa karelasyon mo. Pwedeng ganun. Or maybe you have a doubt when it comes to your work, when it comes to yourself. Pwedeng ganun. Nagkakaroon kayo ng mga few options in life or someone is may mga few option. Pwedeng ganun. May tao na nagiging paranoid with something. I hope hindi ikaw. Yan. There's a person who is a paranoid. May tao na parang nang iinsulto or mainsulto or masakit magsalita or may pagka-rude siya. May tao na sarcastic, parang ganun. Tapos paniniwalain. May tao kasi na parang feeling ko parang hindi siya nagsasabi na totoo o nagmamarunong siya or nandun siya sa point na gusto niyang paniwalain ka niya sa sinasabi niya. Parang ganun. Sa iba sa inyo, ha? Yun na nakikita ko sa iyo. When it comes sa advice, you need to trust to your intuition. No? Kailangan mong pag-isipan, pag-aralan, alamin, before kang mag-aksyon. Kasi pwedeng pagsisihan mo iyon. No? Pag-isipan mo maigi, pag-aralan, mag-research ka, hukayin mo hanggat maaari, no? And then also, use your intuition and your intellect, and then, yun, take it action lang ang nakikita ko dito. Don't be paranoid ang sinasabi rin dito, no? Be idealism, and kailangan sa'yo is confident, and then, speak out din, ang nakikita ko to, you need to speak out sa mga bagay na gusto mong gawin para medyo mai-release mo yung if there's a painful or may mga gusto kang makagaang man lang ng kalooban mo, di ba? Mas maganda rin yun. So, nakita ko dito. And then also, wag kang matakot from the unknown situation, from the unknown situation or yung mga magaganap sa buhay mo, no? Don't be afraid and be productive. Ibig sabihin, maglakad-lakad ka, mag-exercise ka, kumembot ka, lalaki ka man o babae, mag-walk-walk ka, kahit nasa loob ko lang ng bahay, walk-walk lang. Lakad-lakad ka lang, kasi mukhang iba sa inyo hindi ata nagiging ganun, no? Okay na kailangan na talaga, maaring ganun, sa iba sa inyo. Mas gawin mo yon, mas makakatulong yon para ma-energize ka sa energy mo, no? Maibalik mo yung power mo. Ganyan.
Yun ang nakikita ko sa iyo. Ano ka lang, meditate ka lang, mag-meditate ka, mag-relax ka, magpatugtog ka na may mga bird na bird o kaya mga tubig, yung mga agos ng tubig, yung nakakapagpa-relax ng mind. Need mo yun, no? Sa energy mo this time. Arigatou namaste, God bless.